Maliban doon sa ethics complaint na isinampa dito kay Attorney Google, ni Attorney Ferdy Topacio, diyan sa Ethics Committee sa House of Representatives, meron hong panibagong problema itong si Boy Boldstar. Ito ho mga kababayan, mga vloggers, Deded Mahin, patawag ng TRICOM, ni Kong Dan Fernandez, tatakbo ng Korte Suprema. Palakpakan para sa mga iniidol na nating vloggers. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Pero bago ho yan mga kababayan, mabilisan lang. No? Shoutout ho natin na mabilisan yung mga kasama natin dito sa PH Update. Actually, sa next video natin, i-shoutout to natin sila ulit. Special ho itong pag-shoutout natin na to. Mega love shoutout dito kay Jonathan. Maraming salamat to. Bibilisan ko na lang to, pero doon sa pangalawang video natin, i-shoutout ko kayo ulit. Mega love shoutout dito kay Mama Ariza yan. Itong si Ma'am Ariza, no? Nakabakasyon daw siya ngayon. Ingat ho kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Sir Herbiscal, lagi ho siyang nandyan para sumuporta. Maraming salamat, Sir Herbiscal. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat dito kay Ma'am Susan Fujikawa. Ma'am Susan, no, pahinga lang ho kayo. Maraming salamat po sa pagsuporta. Mega love shoutout. Ma'am Susan Fujikawa. Mega love shoutout dito kay Michelle Mangarin. Maraming salamat to. Maraming salamat sa suporta. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, mega love shoutout. Dalawang magkasunod yan. Maraming salamat, Sir Jordan Cabico. At dito kay Dear Heart, maraming salamat po madam ha. Ito si madam nagbo-vlog din. Mega love shoutout sa lahat ng nagpakulay dito sa video na to. At dun sa mga nakalipas na video natin at sa mga magpapakulay dito sa video na to, maraming salamat to. Ayun na nga mga kababayan, no, napakatindi ho ng balita na to. Panibago na naman hong problema to para dito kay dito kay Dan Fernandez at lahat ng promotor diyan sa hearing na yan. Actually, tinignan na ho natin yung kung sino yung dumalo. Nakita ho natin dyan si Prof. Malutikia, yung uhuging vlogger ng administrasyon na merong nunal dito. Kilala nyo ho yun, yung abogado. O yun, yung abogado ho na yun. Tapos nakita ko si Congressman Rodante Marcoleta at hindi na ho natin patatagalin to. Ang maganda ho dito mga kababayan, matindi ho ito. Marami hong mga vlogger ang nagpunta sa Supreme Court kasi ilan lang ho nakita natin dyan, si Prof. Malu, tsaka yung ilang mga alienista vlogger ng kabilang parlor. Ito, pakinggan ho natin ang opening salvo nitong si Dan Fernandez. Naku, yari na naman itong si Dan dito. Supreme Court ang pinuntahan ng mga natin, yung mga iniidolo nating vlogger. Ano, iko-contempt nyo lahat yung mga yan? Yari ho kayo. Sa susunod na hearing, panigurado kung dadaluman yung mga yung mga vlogger na inimbitahan dyan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kasi inaano na nila kumbaga sinusubukan na ho nilang kantiin yung kalayaan natin na mahipahayag ang ating mga saloobin. No, sinusubukan na ho na nilang anuhin yun. Kumbaga, inuunti-unti na ho nila. Kaya habang maaga pa, saludo ho tayo dito sa mga vlogger na nagpunta sa Supreme Court. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang openong salbo nitong si Attorney Google. Attorney, pasok! Persons at bisita at ang mga nanonood via live stream. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of the co-chairs and the members of the Committee on Public Order and Safety, we'd like to thank the leadership of the House for entrusting us with this important task of conducting Si Dongo, ano lang yan? Ika nga, mayaman ka na doon, pahinga ka na, bra. hearings regarding online disinformation in our country. Pursuant to House Resolution number 286, which was adopted by the House on December 18, 2024, the Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information, or the TRICOM, were authorized to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. We thank the authors, namely Senior Deputy Speaker Gonzales, Deputy Speaker David J.J. C. Suarez, Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe, Minority Leader Marcelino C. Libanan, Representative Robert Ace Barbers, Benbenito M. Abante Jr., and Joseph Stephen Caraps S. Paduano for filing House Resolution number 2147, which the House adopted as House Resolution number 286. Sino rito ang nabiktima na ng maling impormasyon sa social media?
Naku, naglalabas na ho, naglalabas na ho. Ako, mga Sino kabatigan mo, rito ang nakapag... mga kabatigan mo, nilalabas mo dyan sa ano, dyan sa hearing. Huwag kong ganyan. Kung broken-hearted ho kayo, huwag niyong idaan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Ano ho, tanggapin nyo na lang ho ang katotohanan na nahubaran ho kayo dyan sa pagdila nyo kay Tambaluslos na yan. Nahubaran ho kayo eh. Ako nga tawag sa inyo, Atty. Google, Boy Boldstar, Boy Google. Wala ho kasi kayong ginawang kapakipakinabang sa mga hearing na nagdaan dyan sa House of Representatives. Puro ano lang, puro kaepalan, ika nga. pag-share ng maling impormasyon sa social media na pinaniniwalaan nila na totoo. Malamang lahat tayo, ang masamang epekto ng disinformasyon at misinformasyon ay lalong umalingaw sa gitna ng isang global crisis sa ating kalusugan noong panahon ng COVID-19 pandemic, kung saan talamak ang paglabas ng mali-maling impormasyon sa internet. Noong panahon na iyon, Mali import. Ano bang mali pagka tinawag kang Boldstar? Yun naman talaga trabaho mo dati, di ba? Anong mali pagka tinawag ka naming Boy Google? Wala kang ginawa, puro Google ka na lang ng Google. Nakikipagtalo ka sa mga abogado, di ka naman abogado. Kaya tinawag kang attorney Google. Wala namang mali doon sa impormasyon na yun. mahirap para Ito pa problema sa mga Pilipino, no? Pagka napangalanan ka, napagtripan ka na yun ang itawag sa'yo, yun talaga itatawag nila sa'yo. Baka lolo ka na, lolo Google pa itatawag sa'yo, panigurado. sa ordinaryong mamamayan na makakuha ng kritikal at wastong impormasyon mula sa ating mga ahensya. Sino rito ang nabiktima ng scam Nako. o may kilalang nabiktima ng scam? Malamang lahat din tayo. Dahil sa social media, ang cybercrimes ngayon ay may tuturing na natin na mas madalas pang mangyari sa buhay ng isang karaniwang tao kesa sa mga common crimes. Bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad, layunin po natin dito ang magkapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Napapanahon ang ating diskurso ngayong araw na ito dahil laganap na ang mga kasinungalingan at peking balita sa social media. Bawat Pilipino, lalong-lalo na mga menor de edad, mga hindi nakapag-aral, mga matatanda na hindi sanay sa teknolohiya at iba pang mga vulnerable sector ng ating lipunan, tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa Ganun na lang ho kaliit ang tingin ng mamanayan sa ating mga kababayang senior citizen. Sa mga nanonood ho, ganun na lang ho kayo niya tignan. Ganun ho kaliit ang paningin sa inyo ng mga congressman na to. Ako rin respeto ko, ang galing mo pagka nag-aanalisa yung mga kasama natin ditong mga senior, nabibili po tayo. Binabasa ko kasi yan. No? Ngayon ho mga kababayan, kung ano yung pagrespeto sa inyo ng mga vlogger, sa mga komentong ibinibigay nyo sa aming mga reaksyon, sa aming mga ginagawang content sa social media, ganun naman ho ang liit ng tingin sa inyo nitong mga congressman na kagaya ni Dan Fernandez. Ganun nyo ho ba tingnan yung ating mga senior? Na hindi ho nila ma-identify pagkaya ang isang nagsasalita na yan, puro kasinungalingan ang sinasabi. Nasa internet na ho tayo ngayon. Ngayon ako napapanood nyo, maya-maya iba na yan. Ngayon, pro Duterte na nakikita nyo dito sa harap nyo, mamaya anti-Duterte na yan. Ang social media ay banggaan ng mga ideya. Ngayon, pagka kayo iiyakin, hindi ho kayo pwede dito. Uwi ho kayo sa Laguna. Huwag ko kayo magbukas ng social media kung ayaw nyo sa argumento. Dito kasi argumento dito banggaan ng ideya. Ngayon, kung hindi kayo sanay sa ganong klaseng mga pahinga ho kayo. Hindi ho kayo pwede dito. Pagka kinontra kayo, yung mga kumontra sa inyo, mga wala ng utak, madaling bulahin, mga gullible, ganon. Kaya ako, hindi ho ganon ang paningin ko sa mga kasama natin dito sa PH Update. Yung maniniwala kay Boy Boldstar, yung ng mga gullible. Sila ho yung
harapan na ho tayong linuloko. Flood control issue. Bycam issue. Anong inatupag nila dyan? Kung paano gipitin ang mga vlogger. Kaya kayo ho mga kababayan na magdesisyon at kayo hong tumimbang dito sa mga kaganapan na to. Kung ano nga ba, kung sino nga ba nagsasabi ng totoo at kung sino yung mga nambobola sa inyo. Sa social media. Isang nakakaalarmang sitwasyon sa social media ay ang pag-normalize ng paggamit ng bastos na salita, toxic behavior, haters, personal attacks o bashing. Our children start to experience self-hate. Relax ka lang, Brad. Walang batang nakakapanood nitong video ko na to. Huwag kang mag-alala. Ha? Teka lang ha, itong si ano na lang sa susunod na next video natin, papakita ko sa kanya kasi hindi naman yan. Pinipid lang sa kanya. Kumbaga para maging mas sensationalize yung issue, pati bata isama natin. Pero wala hong batang nakakapanood nito. Naglalaro sila yung yung ML, yung ganyan-ganyan, yung pindot-pindot. Yun ho, tinitira ng mga bata. Ba't ka nila papakinggan? Bakit nila ako papakinggan? Ang pakialam nila dito. Manunod ng anime yon, manunod ng cartoons yun. Kung talaga, manunod ng yun. Baka yung pinapanood nila yung dati mong trabaho. Yun ang trip ng mga ngayong bata ngayon. Yun ang dapat i-censor. Yun ang dapat pag-usapan dito sa mga hearing na yan. Ha? Ang dami nating issue. Mga kapritsyo yung inuuna nyo. Mga walang yata talaga itong mga to. Oo. And resort to self-harm. Bagamat sinusubukan na matugunan ang mga insidente ng cyberbullying, ito pa rin ay maaaring maging sanhi ng depresyon, suicidal thoughts, at iba pang mga long-term negative effect sa ating mental health. Napakahirap na mawari kung ano ang totoo at peke sa social media. Lalo-lalo na at mayroong satirical news websites, AI-generated images at deepfakes. Ayon sa isang survey, 86% ng mga Pilipino ay naniniwala na isang malaking problema ang fake news. Ngunit mas malaking problema ang mga trolls na sadyang nagpapalaganap ng peking balita. Ang disinformasyon na kinakalat nila ay may tuturing na weaponization of social media kapag ito ay nagdulot ng karahasan o nagasik ng pagkabitak-bitak ng ating lipunan. Hindi natin maikakait ang malalim na pinsalang dulot ng peking balita at cybercrimes, lalo na kung ito ay patungkol sa kalusugan, seguridad ng bansa, terorismo, child sexual abuse o exploitation, natural na kalamidad, public emergency at integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Walang tumatama, Brad, ha? Doon sa mga nabanggit mo na yun, walang tumatama dyan sa pagpapatawag nyo ng hearing. Pero sa bagay, kaya yung i-connecta. Basta si Atty. Google ang kausap natin dyan. Atty., banatan mo. Banggitin ko lamang po ang isang mahalagang bagay na tinatalakay noong Quadcom. Nandyan din si Bakulaw. Anak ng tokwa, naka ka pa, ha? Naka-Pilipinyana ka pa, Bakulaw, ha? Kahit anong isuot nitong si Luis Trom, pangit pa rin yan, no? O baka sabihin na naman yan, fake news yan. O kayo na lang humusga kung ano yung tsura niya si Luis Tro. Ito ay ang paglaganap ng scam farms ng mga pogo. Nakita natin na ang mga pogo ay gumagamit ng mga social media upang maglabas ng pekeng job offers at makapag-recruit ng mga kababayan natin na walang kamuang-muang at mabilis na naaakit sa mataas na sahod at magagandang benepisyo na pinangako ng pogo recruiters. Ngunit nauwi lamang sila bilang trafficking victims na sa pilitang pinagtrabaho bilang mga scammers. Isa itong ehemplo na nagpapakita ng kahinaan ng ating mga batas at kakulangan ng proteksyon ng ating mamamayan laban sa mga panloloko sa internet. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado Naku. sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century.
Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Wow! Marahil ay kinakailangan nating amyandahan ang ating mga batas, unang-una na Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Marami mga panukalang batas ang nilagdaan ng aking mga kasamaan sa Kongreso. At ako mismo, naghain ako ng House Bill Resolution number 543 na naglalayo na maitatag ang social media regulation upang maprotektahan ang ating mga kabataan. Kinakailangan natin ang mga makabago at naangkop na mga polisiya at patakaran laban sa disinformasyon. Kailangan natin suriin mabuti kung paano maitatag ang fact-checking at content moderation sa ating mga social media platform. Ano ito si Johnny, walang kwenta sasabihin niya. Punta na ho tayo kay Robert H. Barbers. Actually, nagsalita din ho itong si Dong Gonzales, pero dito lang ho tayo sa dalawang itlog na to, itong kay ano pangalan to, kay Fernandez at dito kay Ace Barbers. Dito ho, game. Magandang umaga, mga kasamahan, honorable colleagues, distinguished. Ayan o, antika, so binabasa-basa pa ni Kong Dante o. Ano mga sasabihin kaya nitong kumag na to, sabi siguro. Ano na naman kaya ang iiyak nitong si, nito si Robert H. Barber, sabi siguro ni Kong Dante. Magkakalat na naman itong mama. Guests, ladies and gentlemen, Oh. we are gathered here today not to silence voices, suppress free speech, or curtail the constitutional right to freedom of expression. Instead, we are here to draw the line between responsible discourse and the deliberate, systematic abuse of digital platforms to spread lies, destroy reputations, and manipulate public perception. This hearing seeks to establish a regulatory framework for social media similar to how the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas or the KBP Pwede yan. Di pwede. regulates television and radio broadcasters, and how the National Union of Journalists of the Philippines or the NUJP upholds ethical standards for print media. Our goal is to develop a code of conduct for content creators. Code of Conduct, Content Creator. Tanga ka ba, ha? Code of Conduct, Content Creator. Bangag ka ba? Paano pagka sasabihin kong hindi naman ako content creator? Ano lang naman ako? Ordinaryong Pilipino nagsasalita sa social media. Hindi naman kontento, kumbaga linalabas ko lang yung aking saloobin sa social media. So kailangan pa rin ako magpasailalim dyan sa Code of Conduct na yan. For example, yung bunganga ko talagang minamayat-maya ang mura. Paano yung tipong napalaki ka na sa lagi ka nagmumura. Yung trip mo lagi ka, mura ka lang ng mura. Di ba? Yung minamatamis mo yung mura ba? Yung tipong gano'n. Dun sa Code of Conduct, bawal lang magmura yung mga vlogger. Pagka nagmura ako, merong maninita sa akin. Ganun mo ba yun? Anak ng toko. O tatanggalin ako doon sa doon sa governing body na gusto nyong maitayo. Wala sasali diyan. O kayo sumali diyan sa diyan sa Code of Conduct na yan. Parang tanga naman to si Barber, so kakaumpisa pa lang na salita mo. Sarap mo ng batukan. Sarap lang ha, pero di ko sinabi babatukan. Hindi, kung anak ko to si Barbers, napanood ko yung mga pinaggagawa niya na yan sa House of Representatives. Hindi ko palalabasin ng bayan. Grounded kagad sa atin yan. Ensuring accountability and ethical responsibility in this rapidly evolving digital space. While we uphold the constitutional right to freedom of speech, we must also recognize the urgent need for regulation to prevent the misuse of digital platforms. The lack of oversight has allowed vloggers and online influencers to freely spread harmful narratives without fact-checking or ethical accountability. To address this, social media platforms like TikTok and Facebook must be treated as legitimate businesses. Hindi pala tayo kasali, binabanatan natin. Binabanat lang. Hindi naman pala kasama YouTube eh. Hindi naman pala kasama Google eh.
requiring a franchise or accreditation system. Wow. By holding Bakit these siya ganon? platforms accountable for monitoring and removing defamatory content, we can foster a safer and more responsible digital environment. Di pwede yan. This measure will not only encourage ethical content creation, but also curb the spread of Alam nyo, sa Amerika lang ginawa yan, sa Canada, sa ibang bansa. Naku, kilos protesta sa bayanan. Hindi po pwede yan. Yung ginagawa na yan, yung gustong mangyari na yan itong si ano, malaking kaguluhan ho yan. Actually, di naman tayo magwewelga eh. Yung mga lolo't lola, tito't titang nanonood sa atin, payag ho ba kayo doon? Na merong mag-censor sa mga sinasabi namin sa social media. Na kung saan para kami si Nolly Di Castro na tipong yung gusto nyo lang marinig ang aming sasabihin. Hindi namin ilalabas kung ano yung tunay na nangyayari at kung binubola lang kayo ng mga politiko na kagaya nitong si Ace Barbers. Gusto nyo ho ba yun? Ganon, bulahan na lang para kayo. Pag nanood kayo ng mga vlog, para kayo nanonood ng mainstream media, yung merong tumitimon sa mga content na ginagawa namin, gusto nyo ho ba yun? Kasi kung merong mag-shutdown, kung alam mo na yung sasabihin mo, tatamaan itong partikular na politiko na to at meron siyang contact o meron siyang malapit siya dyan sa mga, meron siyang kakilala dyan sa mga nagsha-shutdown na yan, sasabihin nyo pa ho ba yung mga dapat sabihin? Di ba hindi na? Kasi mawawalan din ng kwenta yung mga sasabihin nyo kasi shutdown lang eh. Simple lang naman ho yan. Yung mga nagpapakalat ng fake news, pakulong nyo lahat, kasuhan nyo. Pero yung mga nagsasalita sa mga kabubuhan nyo, subukan yung kasuhan. Tingnan natin kung saan aabot yung pangkakaso nyo na yan. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Pagka pinake news kayo, linibel kayo, ikasuhan nyo. Kasi hindi nyo makasuhan yung mga gumagawa ng reaction video. Kasi yung mga sinasabi nyo, yun lang ang pinupuna namin. Pag sinabi namin ang pangit mo, bakit ang tanga mo, hindi ho libelous yun. Anong toko? libelous and misleading information. Just as traditional media operates under legal and ethical standards, vloggers and online influencers must also be subject to similar regulations to prevent the reckless dissemination of falsehoods. In recent years, we have witnessed the alarming rise of trolls, vloggers, and malicious online actors who, under the guise of exercising free speech, systematically spread fake news and engage in character assassination. These individuals and groups operating with seeming impunity have poisoned public discourse and in many instances tarnished the reputation of those who dare challenge their narratives. Despite the existence of laws such as the Cybercrime Prevention Act, Filipinos remain vulnerable to online deception, harassment, and digital attacks that threaten not only individual lives, but also the integrity of our democracy. The reality is that these network of trolls are not simply expressing opinions. They are engaged in a well-orchestrated, well-funded campaign to spread disinformation, manipulate public perception, and destabilize institutions. The sources of funding for these operations remain in the shadows. Possibly, Akala ko bang alam nyo na kung saan yung pinanggagalingan ng pondo. Ito. Kasi nung una binibira nyo yung mga vlogger. Na kesyo meron ng mga ebidensya na yung pera galing sa mga pogo money, sa drug money, pinupondohan yung mga vlogger na yan. Ngayon, undersyado na naman. Ano ba talaga, Robert Ace Barbers? Loloko mo naman kami. Diba? Bulahan na naman yung ginagawa nyo na yan eh. Tignan ho natin kung saan kayo dadamputin. Pagka yung mga vlogger, talagang pinagko-contempt nyo dyan, tignan natin saan kayo dadamputin. Para dun sa mga kababayan nating nasa serbisyo, nasa military, PMP, AFP, PNP. Gusto ko nitong mga congressman, wala nang free-flowing of ideas. Huwag mo sabihin hindi. Gusto mo magkaroon ng code of conduct, magkaroon ng mga magsa-shutdown, magti-take down sa mga content. Pagka hindi pabor sa mga naratibo ng mga politiko,
automatic bagsak yung mga yan. Gusto nyo ho ba yun? Yung magmisto lang mga mainstream media, mga vlogger. Ganon? Anak ng toko. Hindi ho pwede yun. Possibly linked to illicit activities such as POGO operations or criminal syndicates. These financial resources are weaponized to create chaos, erode trust in government, undermine the media, and weaken our democratic foundations. Ironically, but not surprisingly, none of these actors speak out against China's aggression in the West Philippine Sea. Kalma lang. Kinukundi na namin yan. Ayaw namin yan. Galit kami sa China. Ang problema, idaan sa diplomasya. Yon. China naman issue kayo. Yung tipo niyan, papalabasin nyo, mga pro-China kami. Kailanman walang naging pro-China ng Duterte supporter. Ang sinasabi natin dito, hindi natin kaya, makipag-usap tayo, diplomasya. Pero galit tayo dyan. Binubomba ba naman ng tubig yung mga natin, yung mga mangingisda natin, ha? I will set the record straight, ika nga. PH update, galit sa China. Galit doon sa ginagawa, ha? Hindi galit sa nila, doon sa mamamayan nila, hindi yung mga nandito sa mga Chino nasa Pilipinas, pati sa kanila, galit ako, ha? Hindi yung ganon. Hindi yung kagaya ng ibang mga politiko dyan, linalahato nila, pati yung mga mamamayan nitong bansa na to na wala namang kinalaman dyan sa mga kabalbalan na ginagawa ng kanilang gobyerno, pati sa kanila galit sila. Kung ano-ano na, mayroong spy, mayroong kung ano-anong issue na ganyan. Galit tayo doon kung paano tayo tratuhin ng kanilang gobyerno. Pero magalit ako sa buong lugar na yan, sa mga tao dyan, mali naman ho ata yun. At yun ang gustong mangyari ng ibang mga politiko dyan, di ba? Kagalitan natin, banatan natin sa social media. Yung ginagawa nila mali, kaya ho ba natin makipagsabayan sa kanila? Anak ng toko. Ano ho tayo, magpakatotoo ho tayo, wag ho tayo magplastikan kasi ang pa-plastic na itong mga na to. Nakaka 30 minutes na pa ho pala tayo. Pinapakinggan pa lang natin itong si Robert H. Barbers. Ang bilis ng oras. Pag ho talaga kwentuhan ko kayo, ang bilis ng oras. No? Masaya naman, masaya. Maraming salamat ho sa pagsama. I-share nyo na yung video natin. At sa mga nagpakulay dito, video na to, maraming salamat ho. Hindi na kailangan, pero thank you ho ha. Hindi ho para yan para ma-encourage yung iba natin mga kasama. Hindi ho. Share, like, subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Pero kung talagang mapilit ho kayo, palakpakan yan. Tuloy. Proving our suspicion of illegal foreign funding. Let us be clear. This is no longer a mere issue of online criticism. What we are facing is a calculated effort to deceive, defame, and discredit those who seek to uphold the truth. These trolls are mercenaries of disinformation, paid to disrupt, confuse, and divide. Their mission is to drown out facts, distort the truth, and silence those who speak out against corruption and injustice. We too have not been spared. As public servants, we have been personally targeted by these malicious actors. Myself, my colleagues, and even the President. We accept criticism when it pertains to our official duties. But it is evident that these attacks go beyond public accountability. Their true intent is to discredit us before the electorate and the people we serve through personal and baseless attacks. The Supreme Court in Labargan versus People of the Philippines, GR number 246824, citing the Kev Jr. versus People in GR number 206015, ruled that, and I quote, offensive imputations against public officers do not constitute defamation if these relate to their discharge of official duties unless the prosecution proves actual malice. Defamatory utterances are malicious when made with knowledge that they were false or with reckless disregard as to its falsity. Unquote. But this issue is bigger than any individual case, Mr. Chairman. This is about every Filipino who has been a victim of online harassment,
cyber libel, and digital deception. If we continue to ignore this growing problem, we are failing the people we have sworn to protect. Social media should never be a tool for personal attacks or harassments or the destruction of reputations. Those who exploit these platforms to spread black propaganda, lies, and harm others must be held accountable. We have also received reports of vloggers soliciting donations under Nako. the pretense of funding their content, only Nako. to be involved in scams and on Ako, yari kayo dyan, yung mga yung mga naghihingi ng pera sa mga no. Wag ko kasi. Yan na nga ba sinasabi natin? Kaya ako, dumidistansya ako dyan sa pera-pera na yan eh. Kaya ako, pagka, minsan nga, may nagbibigay na, sabi ko, okay na ho, like, subscribe lang, masaya na ho tayo dyan. Di ba? Sinasabi ko nga, pagka, okay na ho yan, pwede na yan. Thank you ho. Palakpakan ho natin itong itong mga, online fraud. All this must stop, Mr. Chair. Today, we commit ourselves to finding solutions. We will explore ways to protect the public from the dangers of fake news and disinformation while ensuring that our digital spaces remain safe, ethical, and credible for future generations. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. That was 10 minutes. I thought 9 minutes only. it was short. Anyway, the next item of our agenda is the acknowledgements of the resource persons who are present today. Thank you for coming over. And the COMSEC is hereby directed to acknowledge those personalities. rekta na ho tayo doon kay Kong Dante Marcoleta. Ito, balagbag na naman ho tayo dito. Naku, galito si Dan Fernandez sa hindi pagdalo ng mga iniidolo nating vlogger. Naku, babagsak niya ho yung papel. Judging from the title of the resolution before us, Yes, is it correct to assume that this hearing is only limited to social media platforms? No, of course not. Because the way I see it, it only addresses the problems, alleged problems encountered against bloggers. Chairman, Congressman Marcoleta. The reason Because- why we have invited as well the government agencies and also the academe and other media outlets who have parameters on. But we have not invited members of the mainstream media, Mr. Chair. We did. And And the what was reason the- why what was the we're response? asking for the excuse letter as well because Nako. a while ago, the COMSEC have acknowledged the persons of the resource person. Inisa-isa mo yung mga vlogger, pangalan ng mga vlogger na hindi dumalo. Mainstream media, inimbitahan nyo din. O, sinong pinag-iinitan nyo niyan? Di ba? Parehas lang pala. Meron din dumalong hindi, may vlogger eh. Inimbitahan nyo, hindi dumalo. Hindi ko kayo dinaluan kasi alam nilang magkukups lang kayo dyan sa hearing na yan. Who have been invited. Did we invite, Mr. Chair, Philippine Inquirer and Philippine Star? COMSEC, can you please reply to the query of the good gentleman from Inquirer! Sagip Party List? Thank you, Mr. Chair. Philippine Daily Inquirer was not invited, Mr. Chair. How about other social media? How about some other major media outlets? Philippine Star, Mr. Chair. Mr. Chair, KBP was invited, kapisanan ng mga broadcasters sa And the president of the Pilipinas. KBP is here? Yes, sir. Okay. Did that satisfy the... Kung makapagkapisanan sila, parang lahat ng broadcaster kasama. Hindi ho! Hindi ho! Yung GMA, di na wata kasama dyan. Yung mga broadcaster dyan, hindi sila credited dyan sa KBP na. Kabalbalan mo yung KBP na yan. KBP. the query of Congressman Marcoleta? Because I think, Mr. Chair, even the social, not only the social media are supposed to be invited, but also the mainstream media. I am personally victimized by these two popular newspapers, broadsheets. May I cite a particular example just to dramatize, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair. Kaya importante lang sana, gusto ko rin sila marinig ko nandito. What's the point of order? So what's the point of order? We're still in checking all the invitations that was sent to all the invitees. At the same time, Mr. Chairman, some of those invitees are not present. And with regards to the query being made by Congressman Marcoleta,
I do believe that he has a basis for that. And since, Mr. Chairman, the COMSEC has confirmed that indeed Philippine Daily Inquirer and Philippine Star are not invited in today's hearing. Since Congressman Marcoleta is not a member of this committee, may I respectfully move, Mr. Chairman, that in the next hearing, we will invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star to expedite discussion, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. May I know, Mr. Chair, why Nako. By Congressman Paduano, and we have to tackle first the motion. Huh? We have to tackle the motion. I That's what, second the motion. and there's, that was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So, Congressman Marcoleta, your query is valid. Unfortunately, I think it's the fault of the COMSEC for not inviting, because you have to consider as well that we have invited so many already for the bloggers. It was like 40, and we cannot accommodate everybody. And there's a reason why your query is so valid that we will be inviting them in the next hearing. And at the same time, having said that, your story about being victimized of those two broadsheet can be tackled in the next hearing. So the next item. Mr. Chair. Yes, you have the floor right now, Congressman. I just would like to find out if Miss Elizabeth Joey Cruz, aka Joey DeVere, Fivre, was invited. Consent, If he was invited, I'd like Tinatarget ho niya itong si Joey, Ma'am Joey. Meron ho ba kayong masamang tinapay kay Ma'am Joey? Ha? Atrasabante? Ha? Ano bang ginawa sa inyo ni Ate Joey? Ano bang ginawa sa inyo? Ano bang ginawa sa inyo ni Ate Joey? Pinaiyak ho ba niya kayo? Iyakin talaga. To order, Mr. Chairman. what's the point of order? Once again, Mr. Chairman, the floor is still with Congressman Marcoleta, and is she okay na po ba? Can you, Congressman Marcoleta, with regards to the query that I also to invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star? Yes. Approved. Now, actually, I have already taken action. I know. Your query of The floor is still with Congressman Marcoleta, and I asked personally Congressman Marcoleta to the chair if he is satisfied with the motion that I have made, Mr. Chairman. Paduano. Huwag mo naman kayong bubulahan na naman tayo. Ano na, sa Risuela na naman. And Pwede sa amin yan. after that, siguro, let's proceed with another member of the House of this committee. Congressman Marcoleta, please. Thank you, Mr. Chair. I still have to include another aspect of inquiry. Kasi hindi lamang po yung social media at saka yung mainstream media. I was also personally victimized by certain survey firms. Yan! Banatan mo! Nagsasurvey po sila. Oh. For example po, yung SWS, kailangan sabihin ko na po. Nag-survey po sila ng third quarter survey last year. Nako. And they listed Matawag 40 na yan. names, senatorial preferences. Nandito po sa akin, ibibigay ko po yung kopya po, reference ng ating committee. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Ito po, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong i-emphasize na dito sa 4 na pong senatoriables po na kanilang ginamit dito sa survey na to, meron pong 6 na relatively unknown. Babasahin ko po ang pangalan: Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambolo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Muri, Danilo Ramos. Meron po naman 7 na sikat, Mr. Chair, pero hindi naman nagpahayag po ng pagtakbo bilang senador. Andiyan na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Franklin Drilon, dating Senador Richard Gordon, Harry Roque, dating Vice Presidente Robredo Maria Leonor, at saka po yung ating Secretary of Defense, Gilbert Chodoro. Pero po malinaw dito, Mr. Chair, hindi po nila ako nilagay dito sa 40. Pero no pong yung outcome pong ito ipalabas nila, number 36 po ako. Paano po mangyayari
na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasalo ito. Ito po yung klase ng mga manipulative surveys na pinaniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama sapagkat wala naman ako rito. Sino po ba si Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Loranda Modi, Mo, Kong. Mr. Kong Barbers, may kilala ka ba rito? Bakit naman po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Ang problema, hindi po ako kasama, Mr. Chair, pero nilagay po nila ako doon sa resulta, number 36 ako. Hindi naman po tatama ito. Ito po yung gusto nating i-address lahat. Hindi lamang po social media. We understand that your predicament, Thank you, Mr. Chair. Congressman Marcoleta. And Bibigay ko po yung And the kopya para sa the referensya po. representation also doesn't believe that. Because on my own assumption, nasa top 5 ka. So, Mr. Chairman, Chairman, just Mr. Chair. kidding aside. No. Mr. Chair. Kidding aside. We have to tackle that issue as well, that being espoused by Congressman Marcoleta. So we will be inviting over in the next hearing, what survey firm is that? SWS and the Pars Asia. Ilan ba yan? Nako, yari na ho. Ito na siya. Because- At saka yung Manila Broadcasting Corporation. Yo! MBC. Because in the House resolution itself, the House resolution number 2147, it clearly states, Social media lang. Yeah. Medyo lang eh. Oh, kaya yun lang yung topic natin. But we cannot, but it was delivered. No. Congressman Barbers, you have delivered in your privilege speech a wide, comprehensive approach on this matter. And I think I invited over the survey firm. Ayusin nyo kasi pagkabina natin yung si Kong Dante dyan, naku, puputaktihin na naman kayo ng mga vlogger. O, timbangin nyo na maigi, o, tuloy. Is also correct. yeah, maybe we But can we are tackling expand. not only the House Resolution number 2147, we're also tackling two privileged speeches that was delivered by you. So, I think may basis po yung kay Congressman Marcoleta. Okay, and at the same time, Ayun, may basis. Mamaya ho mga kababayan, ituloy ho natin yung nangyayari na yan dyan sa House of Representatives. Abang lang ho tayo. Ibang klase talaga to si ano. Nabili po ako dito kay Atras Abante, special mention itong si Ma'am Joey, no. Talagang gigil na gigil ho sila kay Ma'am Joey. At saka yung kung sino man yung mga vlogger na dumalo dito sa hearing na to, nako, ano ho kayo, kumbaga target lock ho kayo. Nitong si nandito ho yung si Boy Contempt, itong si Paduano. Kaya naman na medyo mag-ingat-ingat sa pagsagot yung mga kasama natin dumalo dyan sa House of Representatives. Mag-ingat ho kayo. Pero balita natin, wala. Yung kanina, di ba, nasa Supreme Court daw sila. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayong lahat. Abangan lang ho natin. Baka malay natin, di ba, meron ho tayong makahuntahan mamaya. Makibalita ho tayo dyan sa mga nangyayari na yan, dyan sa TRICOM. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Abangan nyo kung sino makakahuntahan natin. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Mabuhay. Maraming salamat. Palakpakan natin lahat ng mga nagpakulay dito sa video na to na kinagagalitan. Itong si Isbot.